Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 201 hanggang Kabanata 210. Kabanata 201. Nang isipin ni Wen Zixio na hindi na magpapatuloy ang mga panayam, nakita niyang nagsimula na ang online broadcasting at lumipat siya sa pag-stream ng kompetisyon. Di nagtagal, ipinakita ang mga unang line-up ng parehong koponan at ang unang lumabas ay ang 5 miyembro ng Street Germ Aim. Wow! Ito ang pinakamagaling na meron sila. Hindi nila binibigyan ng pagkakataon ng Blackhawk na makabawi. Hindi ko iniisip na kailangan ito kapag laban sa Blackhawk. Si Nolan lang ay kayang-kaya na. Sino ang Windtalker? At bakit siya ang naunang lumabas? Hindi ka fan, di ba? Si Windtalker ay ang bagong talento na si Liu sa Street Germ Aim. Narinig ko na si Wang Yangjun ay kayang talunin siya ng 5 sa 10 beses sa training. Freshman lang siya ngayon at may malaking potensyal. Wow! Ang galing niya. Ang Street Germ Aim ay mahusay na taon na ito. Malamang na sila ang magiging kampyon. Siyempre, nagtataka ako kung ano ang sasabihin ng Blackhawk pagkatapos nilang matalo. Maswerte na silang makakuha ng 1 puntos. Tuldok-tuldok-tuldok. Habang nag-uusap ang lahat, ipinakita rin ang listahan ng mga manlalaro ng Blackhawk. Sa isang sulyap nahatak ang atensyon ng mga tao ng unang ID name na kanilang nakita, Blackfist Emperor. Blackfist Emperor, sino ang labis na mayabang para gamitin ang ID na ito? Kakaiba, hindi ko pa narinig ang ID na ito. Napakayabang ng Blackhawk kahit sa kanilang mga ID. Blackfist Emperor, parang masangkop ito sa Kick My Ass Emperor. Haha, siya ang una. Makikita natin kung paano siya mapapabagsak. Nagalit din ang mga manlalaro ng Street Germ Aim sa ID na ito dahil tila ipinapahiwatig na sila ay mamumuno sa kanila. Liu, gawin mo ang iyong makakaya. Pinalo ni Wang Yangjun ang balikat ni Liu at sinabi. Brother, pakisigurado, sagot ni Liu. Ang ID na ito ay talagang medyo mayabang. Si Wen Zixio na nag-host ng live broadcast ay nakatulala rin. Wala siyang alaala sa ID na ito. Bench player ba ito? Agad na tiningnan ni Wen ang mga file na mayroon siya at talagang bench player ito. Dahil sa ganitong uri ng kompetisyon, karaniwan ay hindi na umaabot ang mga bench player, kaya hindi niya tiningnan ang kanilang impormasyon. Sa ganitong mayabang na ID, tiyak na puno siya ng sarili, tulad ng lahat ng iba sa Blackhawk. Nais ni Wen na malaman kung bakit mataas ang pagtingin ng koponan ng Blackhawk sa kanilang mga sarili kapag sila ay laban kay Street Germ Aim. Ang Blackfist Emperor ay isang bench player ng Team Blackhawk. Ang tunay na pangalan niya ay Han Senador, 16, freshman, hindi pa nakapasok sa isang black at white boxing match. Mukhang wala siyang karanasan at isang bagong manlalaro. Binasa ni Wen ang impormasyon ni Han Senador. Paano magiging mayabang ang isang bagong tao? Ignorance is bliss. Walang sino man ang naisip na ipadala ang isang taong walang karanasan. Maraming tao ang nanunood sa live broadcast ang nagridicule sa manlalaro dahil ang kanyang ID ay nagbigay ng inis sa marami. Hindi nila nakilala si Han Senador. Ang komersyal ng SKTS ay talagang sikat, ngunit ang mga tao ay halos hindi naaalala ang pangalan ng mga aktor dito, maliban na lamang kung sila ay sikat na. Kaya, sa komersyal na iyon, marahil ang karamihan sa mga tao ay makakapangalan lamang kay Yu Chenzon. At kahit na naramdaman nilang medyo pamilyar ang pangalan, hindi nila ito ikokonekta sa isang Warframe player dahil walang kaugnayan ang dalawang larangan. Habang ang mga manunood ay nagiging mapanlate kay Han Senador at sa kanyang ID, hindi na nakatiis ang mga estudyante ng Blackhawk na nanunood ng laro. Ano bang sinasabi nyo? Ang Blackfist Emperor ay aming henyo, at tinalo na ang chosen na si Yu Mingji sa black at white boxing. Haha, ipagpatuloy mo. Haha, bakit hindi nyo tawaging Bragging Military Academy? Tinalo si Yu Mingji, sa iyong mga pangarap, di ba? Pakisabi, si Yu Mingji ay hindi pa isang black at white boxing player. Mag-research kayo bago kayo magsinungaling. Basura ang Blackhawk, puro salita lang kayo. Tuldok-tuldok-tuldok. Napakakaunti ng mga estudyante ng Blackhawk at ang kanilang mga komento ay nalunod sa mga negatibong boses. Talagang nagalit ang mga estudyante ng Blackhawk, lalo na ang mga nakakakilala kay Han Senador. Si Jianran ang pinakagalit sa lahat. Nag-type siya ng mabilis hanggat maaari pero hindi ito gaanong nakatulong. Ang isang individual ay walang magagawa sa harap ng daan-daang libong tao. Habang tinitingnan ang mga komento na nagridicule sa Blackhawk at kay Han Senador, labis siyang nagalit na naging mapotla.
Maaaring ayos lang sa kanya ang mga tao na nagsasalita ng masama tungkol sa kanya, pero pagdating sa kanyang boyfriend, hindi niya ito matanggap. Makakapanalo ka ba sa laban na ito? Biglang nagpadala ng mensahe si Jianran kay Hansen. Oo, simple ang sagot ni Hansen. Kung makakagawa ka ng street, Germany na walang puntos, bibilhan kita ng dinner. Namula si Jianran at nagpadala. Isang dinner lamang. Sumagot si Hansen. At isang halik. Namula si Jianran, ngunit hindi nag-atubiling sumagot. Magandang balita. Nakita ni Hansen ang kanyang mensahe at naging excited. Bagaman sila ay magkasintahan na ngayon, labis na nahihiya si Jianran at palagi silang nasa campus, kaya mahirap makakuha ng pagkakataon sa kanya. Ngunit unang nagpadala si Hansen ng mensahe kay Shi Jikang at tinanong kung may nangyaring masama. Sinabi sa kanya ni Shi ang lahat tungkol sa live show at tumigas ang mukha ni Hansen. Matapos suriin ang mga file ng kanyang mga kalaban, sinabi niya ng mababa ang boses, magkakaroon ng malubhang kahihinatnan para sa mga nagalit sa aking girlfriend. Kabanata 202. Bagaman may uyang Shaosan ng Blackhawk na isang star player, pero ang kanilang kabuoang lakas ay hindi maganda. Napakamatapang ng Black Fist Emperor na pangunahan ang laro, ngunit hindi ito magiging madali para sa kanya. Umaasa akong magagawa niya ang kanyang makakaya at hindi mahalaga ang resulta. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kalaban ay isang malakas na koponan. Magandang pagkakataon na makasali ang mga batang manlalaro sa mga laro upang makakuha ng higit pang karanasan. Matapos magsimula ang laro, parehong nag-login ang mga unang manlalaro ng magkabilang panig, at unang ipinakilala si Hansen. Nakikinig si Jianran sa kanya at lalo siyang nagalit, ano bang meron sa host na ito? Na-interview niya kami, at bakit siya nasa kabilang panig? Siguro nawala na siya sa katinoan. Nagalit din si Kulili. Sa katunayan, nang marinig ni Fang Mingquan ang komentaryo ni Wen Zixio, naging seryoso ang kanyang mukha. May mabuting intensyon siya nang ipadala siya upang gawin ang show na ito at hindi inaasahan na ganito ang magiging tindig niya. Agad na tinawagan siya ni Fang, Wen, ginagawa mo ang show sa Blackhawk at dapat ay kunin ang kanilang panig. Kung hindi dahil sa kanyang pamilya, tiyak na may sinabi na siya sa oras na ito. Mr. Fang, sa tingin ko ang komentaryo ay dapat na may neutral na pananaw. Dahil ang Blackhawk ang mas mahina na koponan, hindi ko maaring magsinungaling, di ba? Ito ay laban sa aking mga prinsipyo. Pinigil ni Wen ang komentaryo at sumagot. Anong mga prinsipyo? Umiling si Fang Mingquan. Ang mga kabataan ngayon ay labis na mayabang. Oo, mayroon akong mga prinsipyo at profesionalismo. Pasensya na, ngunit kailangan kong manatiling tapat sa aking sarili, sabi ni Wen na may kumpiyansa. Kahit gaano pa man karanasan si Fang Mingquan, hindi siya magagalit sa isang batang babae. Ngumiti siya at sinabi, sige, batay sa iyong paniniwala, aling koponan sa tingin mo ang mananalo? Matatalo ang Blackhawk, hindi nag-atubiling sagot ni Wen. Sa katunayan, may galit pa rin siya na ipinadala siya ni Fang dito. At ano ang mangyayari kung sabihin kong mananalo ang Blackhawk? Mahinang tanong ni Fang Mingquan. Hindi mangyayari iyon. Nagsasagawa si Wen ng show dahil gusto niya ang black at white boxing. Kahit paano niya isipin ito, hindi mananalo ang Blackhawk. Well, kung matatalo ang Blackhawk, papayagan kitang pumili kung saan ka gagawa ng mga panayam sa hinaharap. Huminto si Fang Mingquan at sinabi, kung mananalo ang Blackhawk, kailangan mong tuparin ang tungkulin na ibinigay sa iyo ng walang pagtutol. Mr. Fang, sa tingin mo mananalo ang Blackhawk? Ngayon ay nagduda si Wen sa antas ng profesionalismo ni Fang. Sino mang may kaunting pag-unawa sa black at white boxing ay dapat malaman na hindi mananalo ang Blackhawk. Ang Blackhawk ay hindi lamang mananalo, kundi ang kanilang tagumpay ay magiging napakalakas, sinabi ni Fang Mingquan na may tiyak na tono at pinutol ang tawag. Ngayon ay pinagsisisihan ni Wen na humiling na makatrabaho si Fang. Dati niyang hinangaan ang kanyang kakayahan at ginamit ang mga koneksyon ng kanyang pamilya upang makapasok sa washing station. Ngunit ngayon, ang mga profesional na kasanayan na ipinakita ni Fang Mingquan ay talagang nakakabigo. Hindi niya kayang makita ang resulta sa isang halatang laban na ito na nagpasama sa kanyang pakiramdam. Nagpatuloy si Wen Zixio sa pagkomento alinsunod sa kanyang sariling pag-unawa sa laro na natural na nagpapakita ng kanyang tiwala sa street. Germaine. Si Hansen at Liu ay nag-login na sa Skynet platform. Ang kompetisyong ito ng koponan ay may forma ng isang arena race. Kung ang unang manlalaro ay manalo sa unang round, maaari siyang manatili at makipaglaban sa susunod na manlalaro ng kabilang koponan, hanggang siya ay matalo.
Ang ganitong sistema ng laro ay nagpapahintulot sa pagkakataon kung saan ang isang manlalaro ay makikipaglaban sa 5, ngunit dahil sa mataas na hindi tiyak sa black at white boxing, mahirap itong makamit. Dahil ito ay isang laro sa Skynet platform, random na pinili si Hansen bilang attacking party. Nang magsimula ang laro, sumuntok si Hansen, at ang kanyang holographic image online ay nagsabay, tumama sa imahe ni Liu. Ang propesyonal na kagamitan ay makakapag-scan sa katawan ni Hansen, kaya't maaari nitong malaman ang lakas na inilagay niya sa suntok. Kapag ang lakas na ginamit ay lumampas sa isang tiyak na antas, ang suntok ay ituturing na black fist, kung hindi, ito ay ituturing na white. Ngunit ang mga scanning data ay hindi nakikita ng mga manlalaro at malalaman lamang nila ang resulta pagkatapos. Matamang tiningnan ni Liu si Hansen. Ang suntok na ito ay napakamasigla, ngunit si Lee ay nanatiling nakatayo at hindi man lang nag-try na harangan ito. Napakakumpiyansa ni Lee sa kanyang sariling paghatol, ang suntok ni Hansen ay mukhang black fist, ngunit mula sa ilang mga detalye, maaari niyang malaman na ito ay isang maingat na nakatagong white fist, at walang tunay na lakas ang inilagay dito. Dahil nasa Skynet ito, hindi kayang saktan siya ni Hansen ng tunay, kaya't hindi siya nag-abala na ipagtanggol ang kanyang sarili. Si Windtalker ay isang bagong manlalaro, ngunit makikita nating siya ay may kasanayan at kumpiyansa sa kanyang sariling paghatol. Pinuri ni Wen Zixio si Liu, dahil ginawa niya ang parehong paghatol. Ang isang karaniwang tao ay maaaring maniwala na ito ay isang black fist, ngunit nag-aral siya ng black at white boxing at maaaring malaman mula sa mga detalye na ito ay talagang isang white fist. Ngunit bago pa matapos ni Wen ang kanyang pangungusap, isang pagsabog ang narinig at ang kamao ni Hansen ay tumama sa mukha ni Liu. Automatikong ipinakita ng sistema ang espesyal na epekto ng Black Fist na inihagis ang imahe ni Liu. Sa isang iglap, lahat ay napahinto, kabilang si Wen Zixio at ang mga manlalaro ng street. Germ Ain. Nabawasan ang mga komento online. Magkakaroon ng malubhang kahihinatnan para sa mga nagalit sa aking girlfriend. Malamig ang mga mata ni Hansen. Nais niyang isang malapit na tagumpay upang hindi siya masyadong mapansin, ngunit ngayon ay nagbago ang kanyang isip. Dagdag pa, mayroon din siyang halik na naghihintay sa kanya. Kaya't hindi siya magpapakita ng awa. Kabanata 203. Haha, bakit tumigil sa pagkomento ang koponan ng street? Germ Ain. Henyo, mahusay ang ginawa mo. Ang mga estudyante ng Blackhawk ay naging masaya. Bagaman hindi sila marami, mabilis nilang pinuno ang puwang ng mga komento. Si Jianran ang pinaka-excited sa lahat. Namula ang kanyang mukha, inangat ang kanyang kamao at sumigaw, ngayon, hindi niyo na kayang magsalita ng kalokohan, di ba? Imposible, ang suntok na iyon ay malinaw na isang white fist. Madilim ang mukha ni Liu. Yu, huwag kang magpakasiguro. Mukhang may kakayahan ang bagong manlalaro nila, pinayuhan ni Shu Yandi si Liu. Si Liu ay isang batang talento na sa tingin niya ay kayang maabot ang antas ni Nolan at siya ay natalo ng isang puntos sa bagong lalaki ng Blackhawk na medyo nakakahiya para sa kanya. Oo, coach. Sagot ni Liu, huminga ng malalim, at muling humarap sa kanyang kalaban. Bawat round ay best of 5. At si Liu ay nakatalo ng isang puntos lamang. Muli nang nagsimula ang laro. Nagpatuloy si Wen Zixio sa pag-explain, mukhang ang Black Fist Emperor ay napakamapalad, nakakuha ng unang puntos. Tiyak na dahil si Liu ay hindi nakatutok. Bang! Bago pa matapos si Wen, si Liu ay muling nahadya sa ere. Ipinakita ng sistema ang espesyal na epekto ng kanyang paglipad patungo sa galaxy. Si Wen Zixio ay nagulat, at gayon din ang mga manunood. Kung maipapaliwanag nila ang unang pagkatalo ni Lee sa kanyang kapabayaan, ang pangalawang pagkatalo ay mahirap ipaliwanag. Ang mga nag-aaway sa mga estudyante ng Blackhawk ay biglang tumigil. Ang natira ay suporta para sa Blackhawk. Magandang trabaho. Ito ay isang tunay na Black Fist. Saan nanggaling ang Black Fist Emperor na ito? Dalawang sunod-sunod na Black Fists at hindi nakita ni Windtalker. Kalaunan. Ang batang iyon ay nagtatangkang maging matigas at hindi man lang nag-block. Pati ang espesyal na epekto ay nagbago, haha. Ang aming henyo ang pinakamahusay. Tuldok-tuldok-tuldok. Hindi na naglakas ng loob si Wen Zixio na magkomento. Nang muling umakyat si Liu sa entablado, hindi na siya kasing tiwala tulad ng dati. Ang Black Fist Emperor ay isang napakagandang manlalaro, at ito ay magiging laban sa pagitan ng dalawang makapangyarihang koponan. Boom! Isang malakas na pagsabog muli. Si Liu ay nagtaas ng kanyang mga braso sa pagkakataong ito, kaya't hindi gaanong dramatiko ang espesyal na epekto. Ngunit ipinakita pa rin ng sistema ang kanyang imahe na umaatres ng higit sa 30 talampakan. May mga spark mula sa pagkikiskisan.
Bagaman ito ay isang virtual na espesyal na epekto, marami pa rin ang natuwa rito. #T. Tatlong sunod-sunod na Black Fists at na-eliminate si Windtalker. Ang galing! Tatlong sunod-sunod na Black Fists at hindi nakita ni Windtalker. Saan siya nanggaling? Wow! Ang manlalaro ng Street, Jermaine ay na-eliminate na may 0 point ng isang bagong manlalaro sa Black Hawk. Ang mga batang manlalaro ay walang sapat na psychological quality. Natalo siya sa unang puntos at nagpatuloy na gumawa ng mga pagkakamali at nakalimutang umiwas. Ito ay isang bagong manlalaro lamang. Ano ang ipinagmamalaki ninyo? Sa susunod na round, ipapakita sa inyo ni Wang Yangjun ang lakas ng Street. Jermaine. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga kabataan sa mga mahalagang gawain dahil kulang sila sa karanasan. Tuldok. Anong nangyari? Ang ibang manlalaro ay gumagamit ng Black Fists. Bakit hindi ka umiwas? Nagalit si Xu Yandi. Ang kanyang paboritong estudyante ay na-eliminate ng 0-3. Isang kahihiyan iyon sa kanya. Pasensya na, coach. Mapait ang sagot ni Liu. Alam niyang malamang na ang kanyang kalaban ay patuloy na gagamit ng Black Fist, ngunit gaano man niya ito makita, pakiramdam pa rin niya ay gumagamit si Hansen ng White Fist, at hindi siya makapagpasya na umatras. Inisip ni Liu na si Hansen ay gagamit ng Black Fist ngunit ang kanyang paghatol ay nagsabi na ito ay isang White Fist. Sa huli, ang kanyang paghatol ay nanag sa kanyang instinct. At iyon ang dahilan kung bakit siya natalo. Huwag kang malungkot, ako ang maghihiganti sa iyo. Tumawa si Wang Yangjun, pinalo ang balikat ni Li at umakyat na. Alalahanin, dahil ang pangalan niya ay Black Fist Emperor, tiyak na may tiwala siya sa kanyang mga Black Fists. Mag-ingat at umiwas kung kinakailangan, sabi ni Xu Yandi. Naunawaan. Nodded si Wang Yangjun at umupo sa holographic equipment. Si Wang Yangjun ay may malaking tiwala sa kanyang sarili. Si Liu ay hindi makikita ang intensyon ng kanyang kalaban dahil sa kakulangan ng karanasan, habang si Wang ay nasa maraming kompetisyon na hindi siya mabibigo dito. Batang lalaki, ngayon ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas ng Street. Jermaine. Black Fist Emperor, babawasan kita sa Black Fist Unit. Nakatayo si Wang Yangjun sa tapat ni Hansen na may kumpiyansa. Dahil ito ay isang arena match, si Wang Yangjun ay sumunod kay Liu upang maging pangalawang manlalaro, at automatikong itinuturing na defensive side na isang mekanismo ng kompensasyon para sa partido na kailangang makipaglaban ng tuloy-tuloy. Si Windtalker ay kulang sa karanasan, ngunit si Wang Yangjun ay isang veterano, kaya't hindi magiging madali ang mga taktika ng Black Fist Emperor. Ang tono ni Wen Zixio ay hindi na kasing tiwala. Ngunit naniniwala pa rin siya na mas malaki ang tsansa ni Wang Yangjun na manalo, at mas positibo siya tungkol sa koponan ng Street. Jermaine. Ang babaeng iyon ay nag-uusap na naman. Nagalit si Kulili. Hayaan mo siyang magsalita. Patunayan ng mga katotohanan ang lahat. Kalma si Jianran sa pagkakataong ito. Nangako si Hansen sa kanya na mananalo siya, at naniwala siya sa kanya. Muling nagsimula ang laro. Sumuntok si Hansen ng isang suntok na mukhang napakamasigla. Maingat na pinanood ni Wang Yangjun at naramdaman niya tulad ng ginawa ni Liu. Mula sa maraming detalye, maaari niyang malaman na ito ay dapat na isang White Fist, at hindi siya dapat umiwas. Ngunit matapos mapanood ang laban sa pagitan ni Liu at Hansen, sinabi ni Wang sa kanyang sarili, iyon ang dahilan kung bakit natalo si Liu, at hindi ko maaring ulitin ang parehong pagkakamali. Kaya't umusad siya pabalik upang umiwas sa suntok ni Hansen. Si Wang Yangjun ay karapat-dapat sa kanyang katanyagan. Maliwanag ang kanyang tactical na layunin at ang kanyang pagpapatupad ay nasa lugar din. Ang suntok na ito ay dapat na. Nang nasa gitna na si Wen Zixio ng kanyang masigasig na komentaryo, bigla siyang tumigil. Bib, nanigas ang kamao ni Hansen sa hangin, at isang tanda ng White Fist ang lumiwanag. Paano ito naging White Fist? Sumigaw si Wen Zixio ng malakas, nakabukas ang kanyang mga mata. Kabanata 204, sa T. Dapat sana ay naniwala ako na tama ang aking paghatol. Bitter na inalog ni Wang Yangjun ang kanyang braso, nagdadalamati. Yangjun, anong ginagawa mo? Huwag kang malito, at maniwala sa iyong sariling paghatol. Sigaw ni Xu Yandi kay Wang Yangjun ng may pagkaalala. Nagngit-ngit si Wang Yangjun at umakyat muli para sa pangalawang suntok. Habang pinapanood ang kamao ni Hansen na lumalapit, malinaw na nakita ni Wang Yangjun na tulad ng huling suntok, ito rin ay isang White Fist batay sa mga halos hindi mapapansin na detalye. Batang lalaki, gusto mong gamitin ang parehong trick ng 2 beses. Hindi mo ako mahuhuli ng ganyan. Nakatayo ng tuwid si Wang Yangjun at inabot ang kanyang kamay upang harangan ang kamao ni Hansen.
Sa aking karanasan, madali ko nang mahaharap itong batang ito gamit ang aking instinct. Bang! Tumama ang kamao ni Hansen sa kamay ni Wang Yangjun at biglang nahadya si Wang. Nag-roll siya sa hangin at tumama sa lupa. Black Fist. Lumabas na ito ay isang Black Fist. Sa oras na ito, tahimik na ang mga taga-suporta ng Street. Jermaine at gayon din si Wen Zixio, nakalimutan ang magkomento. Hindi siya makapaniwala na kahit si Wang Yangjun ay natalo ng 2 puntos, at kung matatalo siya muli, mawawala na siya. Sa katunayan, matapos ang suntok na ito, ganap na nawasak ang psychological defense ni Wang Yangjun, at nahirapan siyang manatiling kalmado. Black o White Fist ba ito? Tumingin si Wang Yangjun kay Hansen, hindi makapaghatol gamit ang low ika. Bang! Walang suspense, na-eliminate si Wang Yangjun ng 0-3. At ito ay simula pa lamang ng kabaliwan. Si Liu Yansheng at Ma Changkong na sumunod kay Wang ay hindi na kayang pigilan ang performance ni Hansen. 3-0, 3-0 pa rin. Naging wild ang mga komento ng mga manunood. Sa Diyos, sino ang batang ito? Black Fist Emperor, napaka-dominant. Kahit ang mga manlalaro sa top 20 tulad ni Wang Yangjun, Ma Changkong at Liu Yansheng ay hindi nakakuha ng 1 puntos. Malupit, sobrang malupit. Black Fist Emperor, saan nanggaling ang ganitong tao? Hansen, parang pamilyar ang pangalan. Siya ang aming henyo sa Blackhawk at spokesperson ng SKTS. Paano kayong hindi nakakaalam sa kanya? Ah, siya pala iyon. Kaka-search ko lang sa Skynet. Wow, hindi ba siya nagmamaneho ng Warframes? Paano siya naging mahusay din sa black at white boxing? Henyo, ipakita mo sa mga bastos na ito ang kaya natin. I rock sila, 5 sunod-sunod na panalo. Mas mahirap talunin si Nolan Cheng Noo kahit na. Hindi ito imposibleng mangyari. Tingnan ang score, si Hansen ay isang kahangahangang manlalaro sa black at white boxing. Tuldok-tuldok-tuldok, si Wen Zixio ay nakaramdam lamang ng pagkabigla. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. 4 sa mga miyembro ng koponan ng Street. Jermaine ay na-eliminate na ng isang bagong tao. Ang Blackhawk ay hindi lamang mananalo, kundi ang kanilang tagumpay ay magiging napakalakas. Sa isip ni Wen ang mga salita ni Fang Mingquan, naramdaman niyang mapait at nahihiya. Si Nolan Cheng Noo, nandyan pa siya. Ang pangalawang manlalaro sa Alliance. Wala siyang talo kundi ang taong iyon. Hindi siya matatalo. Sa pag-iisip sa huling manlalaro ng Street. Jermaine, naramdaman ni Wen na nahawakan niya ang huling natitirang pag-asa. Si Nolan Cheng Noo, ang pinakamahusay na estudyante ng martial arts na nakita ng Street. Jermaine, ay nagpakita ng kahusayan sa iba't ibang kompetisyon. Bilang karagdagan sa black at white boxing, maaari siyang magranggo sa top 3 sa halos anumang bagay na kanyang sinalihan. At ang kanyang kabuoang ranggo sa Military Academy League Martial Arts Tournament. Ang kanyang mga kasanayan ay lampas sa antas ng isang estudyante sa military school. Si Nolan ay masikat pa kaysa sa Chosen sa mga military school. Nolan, kailangan mong manalo sa laban na ito, sabi ni Xu Yandi na may lungkot na nawala ng pagmamataas na mayroon siya sa simula. Bahagyang umuok ng ulo si Nolan at diretsyong pumunta sa holographic equipment. Nakatitig si Wang Yangjun at ang iba pa sa live show sa Nervios, hindi naiintindihan kung paano naging ganito kalakas ang Blackhawk. Hello, ako si Nolan, nakatayo sa tapat ni Hansen, bumati si Nolan Cheng Noo sa kanyang kalaban. Ang kanyang ID ay simpleng, Nolan. Hello, ako ang Black Fist Emperor. Kung sa tingin mo ay masyadong mahaba, maaari mo akong tawaging Emperor. Sabi ni Hansen na may ngiti. Ang mga kamay ni Chenling ay pawisan. Alam niyang malakas si Hansen, ngunit hindi siya makapaniwala na magagawa niyang i-eliminate ang 4 na miyembro ng Street. Jermaine. Ngunit kahit ganoon, labis pa rin kinakabahan si Chenling. Pagkatapos ng lahat, ngayon ay kailangang harapin ni Hansen si Nolan na isang alamat sa Military Academy League. Si Nolan ay hindi pa natalo ng sinuman kundi ang halimaw mula sa Alliance Central Military Academy. Lalo na sa black at white boxing, kahit ang tao mula sa Alliance Central Military Academy ay tanging natalo siya ng 3-2. Ayon sa isang kilalang eksperto sa black at white boxing, si Nolan ay may purong isipan, at tila mayroon siyang kakayahang makakita sa mga peke. Anumang pagtatago sa kanyang harapan ay walang silbi, kaya't halos imposibleng lokohin siya. At si Hansen ay malinaw na isang manlalaro na mahusay sa panlilinlang. Sa theoretical na pagsasalita, si Nolan ay walang duda na nemesis ni Hansen. Iyon ang dahilan kung bakit nag-aalala si Chenling. Lily, kaya ba niyang talunin si Nolan? Mahigpit na hinawakan ni Jianran ang braso ni Lily at nagtanong.
Bagaman hindi siya masyadong nagbigay pansin sa mga laban sa martial arts, si Nolan Cheng-noo ay napakasikat na kahit narinig niya ang tungkol sa kanya. Bagaman naniniwala si Ji Yanran sa kanyang boyfriend, sobrang nerbiyos pa rin siya na pawisan ang kanyang mga palad. Talagang mahirap sabihin ito. Kung ang kalaban ay ibang tao, tiyak na mananalo ang henyo. Pero si Nolan, nag-atubili rin si Kulili. At ano naman, siguradong mananalo si Hansen, sigaw ni Shi Jikang. Si Hansen ay isang taong matatalo lamang ako, at bago ko siya talunin, walang sino man ang makatalo sa kanya, sabi ni Zhang Yang. Ngumiti si Lumeng, sister-in-law, huwag kang mag-alala. Hindi matatalo si Hansen. Ito ay nagpasimula kay Ji Yanran na mamula, ngunit nagbigay din ito sa kanya ng higit na kapanatagan. Kabanata 205. Tumingin si Hansen kay Nolan na 1 taon o 2 ang nakatatanda sa kanya at may magandang mga katangian. Hindi partikular na gwapo si Nolan, pero maayos pa rin ang kanyang hitsura. Ang mga mata ni Nolan ay parang tubig sa balon na kayang ipakita ang mga refleksyon. Sa kailaliman ng kanyang madilim na mga pupil, may mga ilaw ng karunungan. Sa isang sulyap, alam ni Hansen na siya ay isang napakahirap na kalaban. Magaling si Hansen sa pag-assassinate, psychological game, at prejudgment, na lahat ay dapat nakabatay sa pagkakaroon ng tiyak na kaisipan ng kanyang kalaban. Tanging sa ganitong paraan lamang niya mahuhusgahan ang kanyang kalaban at matutukoy kung anong uri ng reaksyon ang maaaring ipakita. Ngunit si Nolan Cheng-noo ay may mga mata na sobrang linis at walang anuman ang maaaring ipakita mula rito. Walang kaligayahan o pag-aalala, walang kalungkutan o galit, tila walang pagnanasa o layunin si Nolan, kaya't ang kanyang mga mata ay hindi kailanman magtataksil sa kanya. Lahat ay nagmamasid ng nerbiyos kay Hansen at naghihintay sa kanya na gumawa ng nakamamatay na suntok. Bagaman na-eliminate na ni Hansen ang 4 na manlalaro, ngayon ay nakaharap siya kay Nolan, at lahat ng nanunood ay may mga puso sa kanilang lalamunan. Sa Skynet, may isang middle-aged na tao na nanunood din ng laban sa pagitan ni Hansen at Nolan. Ang middle-aged na lalaking ito ay tinatawag na Bai Yishan. Siya ay isang bihirang surpasser sa kanyang edad. Si Bai Yishan ay sikat sa mga surpasser hindi lamang dahil sa marami siyang Geno points kundi dahil siya ay kabilang sa mga kaunti na maaaring tawaging martial arts master. Si Bai Yishan ay nagmula sa isang aristokratikong pamilya. Mula pagkabata, siya ay nahuhumaling sa martial arts. Nakatuon sa pananaliksik sa Hyper Geno Arts, siya rin ay isang propesor at ang pinakabatang maestrong nasa St. Hall. Maraming S-class na Super Geno Arts ang nagmula sa kanyang pananaliksik. Kasabay nito, nagtuturo din siya sa Alliance Central Military Academy at may mataas na prestihiyo sa militar at alliance. Sa kanyang abalang schedule, ang dahilan kung bakit siya kumuha ng oras upang panoorin ang ganitong laban na ginanap sa Skynet ay hindi dahil sa kanyang interes sa black at white boxing game mismo. Sa mata ng isang surpasser, ang ganitong uri ng laro ay tila mga bata na naglalaro ng bahay. Ang pumukaw sa kanyang interes na panoorin ay si Nolan Cheng-noo. Kamakailan, si Bai ay nagsasagawa ng pananaliksik sa isang Hyper Geno art na tinatawag na Yin Yang Blast, na ang mga konsepto ay komplikado, ngunit may ilang pagkakatulad sa black at white boxing. Ito rin ay tungkol sa yin at yang na puwersa. Ang pagsilang ng bawat Hyper Geno art ay kinakailangang masaksihan ng maraming eksperimento. Kung hindi ito papayagang ibenta o i-promote sa St. Hall. Kung ang isang Hyper Geno art ay kinasasangkutan ng malaking panganib, ito ay ikaklasipika bilang ipinagbabawal, at hindi maaaring ibenta. Ang Yin Yang Blast na pinag-aaralan ni Bai Yishan ay isa sa mga Hyper Geno arts na nangangailangan ng mataas na kakayahan mula sa mga nagsasanay. Bagaman ang pagsasanay ng Hyper Geno art ay hindi kinasasangkutan ng labis na panganib, maaaring magkaroon ng mga panganib sa paggamit nito. Ngunit ang Yin Yang Blast ay nagdulot kay Bai Yishan ng halos 10 taon ng pagsusumikap. At kung hindi siya nakahanap ng isang hindi kumpletong sinaunang kopya ng Magic of Yin and Yang, hindi niya kailanman maimbento ang Yin Yang Blast, na napaka-unique at makapangyarihan. Ang tanging kapintasan nito ay masyadong mahigpit ito sa kakayahan ng mga gumagamit sa prejudgment. Ang 2 voluntaryo mula sa militar na nagsanay ng Yin Yang Blast ay parehong nagkaroon ng mga isyu ng gamitin ito sa mga labanan. Isang namatay at isang naging disabled. Ang Yin Yang Blast ay malapit ng iklasipika bilang ipinagbabawal. Ngunit sa lahat ng ito ang inimbento ni Bai Yishan at ayaw niyang makita na ito ay malibing. Iyon ang dahilan kung bakit sinikap niyang makakuha ng isa pang pagkakataon para sa eksperimento. Upang matiyak ang tagumpay ng eksperimento, kailangan ni Bai Yishan na pumili ng isang tao na sa tingin niya ay makakayang kontrolin ang Yin Yang Blast. Matapos ang maraming screening, nakatuon si Bai kay Nolan Cheng-noo.
Ang pinagmumulan ng pagsasanay ni Nolan ay akala mantra, kaya't ang kanyang pananampalataya ay hindi natitinag at mayroon siyang mahusay na pananaw sa yin at yang. Ngunit si Bai Yishan ay itinuring lamang si Nolan bilang isang kandidato at hindi pa siya nakapagdesisyon. Sa pagkakataong ito, sinusubukan niyang tukuyin kung si Nolan ay angkop sa pamamagitan ng panunood ng black at white boxing game, na sa kabila ng simpleng anyo nito, ay nagpapakita ng mga pangunahing kaalaman ng yin at yang. Bago pa man lumabas si Nolan, ang performance ni Hansen ay nakabighani kay Bai Yishan. Hindi ito kung gaano siya kalakas o kung gaano siya kahusay sa pagkontrol ng mga puwersa ng yin at yang, kundi ang kanyang kakayahan sa psychological gaming at prejudgment na nagpasama kay Bai Yishan na hindi nakita ang batang ito ng mas maaga. Ang ganitong kakayahan ay napakabihira at perpekto para sa Yin Yang Blast. Kung hindi siya pinalad lamang, siya dapat ang napili. Alam ni Bai Yishan kung gaano kahalaga ang mga kakayahan ni Hansen. Kinakailangan nito ang parehong talento at pagsusumikap. At sa mga taong nakilala niya, si Hansen ang pinakamahusay sa aspetong ito sa ngayon. Itinuring ni Bai Yishan si Nolan bilang isang kandidato dahil sa kanyang kakayahang makita ang kaisipan ng kanyang kalaban, ngunit ngayon ay maaari niyang malaman na mas mahusay pa si Hansen sa ganitong aspeto. Hayaan mo akong makita kung gaano mo ito kagaling. Nanonood si Bai Yishan sa laban, na interesado. Sa online black at white boxing competition, matapos obserbahan ni Hansen si Nolan, sumuntok siya ng isang suntok na kasing ligas ng isang tigre na nakawala sa hola. Sa mga mata ni Nolan na kasing linaw ng tubig ay may lumitaw na bakas ng sorpresa. Lumaki siya na nagsasanay ng akala mantra, at ang kanyang isip ay parang salamin. Walang sino man o alikabok ang makakaligtaan. Bagaman siya ay napakabata, mayroon siyang katangian na angkop para sa pagsasanay ng akala mantra at umunlad sa hyper-geno art na ito. Karamihan sa mga isip ng tao ay naapektuhan ng maraming distractions, at kaya niyang makita ang mga ito. Sa suntok ni Hansen, hindi niya makita kung ano ang iniisip ng kanyang kalaban, na natural na nagdulot sa kanya ng kaunting pagkabigla. Kabanata 206. Ang pagkabigla na naramdaman ni Nolan ay mabilis na nawala at naibalik niya ang kanyang kalmado. Kahit na hindi niya makita ang isipan ni Hansen, nakita ni Nolan ang kanyang katawan. Maraming mapanlinlang na anyo ang maaaring ipakita ng katawan, ngunit sa ilalim ng akala mantra, halos lahat ng pulgada ng kalamnan ni Hansen ay nakita niya. Halos imposibleng lokohin si Nolan. Sa wakas, kailangan mong galawin ang tiyak na mga kalamnan upang gamitin ang tunay na lakas, at walang paraan upang maiwasan iyon. Para kay Nolan Cheng-noo, ang ganitong uri ng paghuhusga ay hindi mahirap. Walang mga lihim si Hansen sa mga mata ni Nolan. Lahat ng kanyang mga kalamnan at maging ang bilis ng kanyang paghinga ay nakatatak sa isip ni Nolan. White Fist. Naghusga si Nolan. Walang duda na ito ay isang White Fist dahil si Hansen ay halos hindi gumamit ng mga kalamnan na kanyang gagamitin para sa ibang mga galaw. Bagaman natukoy ni Nolan na ito ay isang White Fist, itinaas pa rin niya ang kanyang mga braso upang harangan. Hindi ito dahil wala siyang tiwala sa kanyang paghuhusga, kundi dahil sa kanyang paggalang sa kalaban. Sa pananaw ni Nolan, si Hansen ay kabilang sa mga nangungunang manlalaro. Gayunpaman, ang pagpapanggap ni Hansen ay hindi sapat upang lokohin siya. Sa lahat ng mga nakalaban niya, tanging ang tao mula sa Alliance Central Military Academy lamang ang nakapagloko sa kanya. Ang taong iyon ay kayang gawing puti ang Black Fist at itim ang White Fist. Kung ikukumpara sa kanya, si Hansen ay hindi perpekto. Bang! Biglang nagbago ang ekspresyon ni Nolan, habang ang kamao ni Hansen ay tumama sa kanyang braso at itinapon siya palayo. Ito ay tinukoy bilang isang Black Fist. Nagkataon na Black Fist. Bahagyang nagulat si Nolan. Tahimik ang mga manunood. Si Wen Zixio ay nakabuka ang bibig at halos lumabas ang kanyang mga mata sa kanyang ulo. Hindi niya may paniwala na nakakuha si Hansen ng 1 puntos laban kay Nolan Cheng-noo. Hindi ito posible. Nakaramdam din si Xu Yandi ng hindi makapaniwala. Maliban sa tao mula sa Alliance Central Military Academy, hindi pa siya nakakita ng sino man na nakakuha ng unang puntos laban kay Nolan. Matapos ang maikling katahimikan, nagwild ang mga tao na nanonood online. Sa Diyos, nakakuha siya ng unang puntos laban kay Nolan. Papaano siya makakakuha ng 5-3-0? Magiging baliw ang street. Germ Aim. #T, ang galing. Hindi lang siya mahusay sa Warframe. Black Fist Emperor. Kung maibibigay niya kay Nolan ang 0, tatawagan ko siyang inyong kaharian. Ang inyong kaharian, pakisuyo, tanggapin ang aking katapatan. 1 puntos lang iyon. Huwag masyadong ma-excite ng maaga.
Sumabog ang mga komento, at sa huli, walang makakita kung ano ang kanilang sinasabi dahil sobrang bilis ng pag-scroll ng pahina. Maliban sa laban-laban sa taong mula sa Alliance Central Military Academy, hindi pa nakakita ng pagkatalo si Nolan sa loob ng mahabang panahon. Ang mga estudyante ng Blackhawk ay nagsisiyakap at si Jianran ay labis na nasasabik na namula ang kanyang mukha. Si Bai Yishan ay naaakit. Habang hinahaplos ang kanyang baba, tinanong niya ang kanyang sarili, talagang kawili-wili ito. Isa ay purong at mapanlikha, isang anghel mula sa langit, ang isa ay may malakas na kontrol, ngunit mas katulad ng isang malikot na demonyo mula sa impyerno. Sino ang makakagawa ng mas mahusay sa bandang huli? Sa laro na ibalik ni Nolan ang kanyang zen. Ang isang pagkatalo na tulad nito ay hindi sapat upang magpagalaw sa kanya, ngunit kailangan niyang aminin na na-underestimated niya si Hansen. Ang mga teknika ni Hansen ay hindi kasing galing ng taong mula sa Alliance Central Military Academy, ngunit siya ay mas mapanlin lang. Marahil ang kanyang mga kapintasan ay nagbigay sa kanya ng lakas. Magaling ka, nakatayo si Nolan sa tapat ni Hansen at sinabi. Salamat. Tinanggap ni Hansen ang papuri. Handa na. Ang mga mata ni Nolan ay kalmado at matatag, walang anumang emosyonal na pag-ugoy mula sa kanyang pagkatalo. Walang pag-aalinlangan na sumuntok si Hansen sa kanya. Isang ordinaryong suntok, ngunit ito ay nakakuha ng atensyon ng milyon-milyong tao. Lahat ay nerbyoso na nakatingin sa kamao ni Hansen. Sa lahat ng tao, si Nolan ang pinakamakakalma. Tahimik niyang pinanood ang suntok ni Hansen. Ito ay halos eksaktong kapareho ng huling suntok at tila isang white fist muli. Ano man ang makita ni Nolan, ito ay isang white fist, dahil ang suntok na ito ay hindi maaaring magdala ng lakas na kinakailangan ng isang black fist. Marami pang mga kapintasan sa galaw ni Hansen, ngunit ngayon ay alam na ni Nolan na si Hansen ay may napakalaking kontrol sa kanyang mga kalamnan at ang mga halos hindi mapapansin na kapintasan na tanging siya lamang ang makakakita ay mga traps na itinakda ni Hansen. Ngunit hindi nagpanik si Nolan. Kahit na hindi niya matukoy kung ito ay isang white fist, maaari pa rin siyang gumawa ng makatuwirang paghuhusga. At iyon ang paghuhusga kay Hansen bilang isang tao. Dahil si Hansen ay gumagamit ng ID tulad ng Black Fist Emperor, siya ay dapat na isang tao na may ganap na tiwala sa sarili. At mula sa mga nakaraang 4 na rounds, nalaman ni Nolan na si Hansen ay talagang mayabang. Sa katunayan, binigyan ni Nolan ng malapit na atensyon ang mga nakaraang rounds. Sa kanyang kakayahan sa pagmamasid, napansin ni Nolan na si Hansen ay palaging may ngiti ng tagumpay sa sandaling siya ay sumuntok. Bagaman ito ay isang bahagyang pataas na kurba, ipinakita nito ang kanyang tiwala sa sarili. Sa parehong oras, napansin din ni Nolan ang isa pang detalye, isang bagay na maaaring hindi pa alam ni Hansen. Sa 4 na nakaraang rounds, si Hansen ay umatake ng 12 beses, 3 lamang sa mga ito ang mga white fists. At pinansin ni Nolan ang bawat detalye at alam na si Hansen ay magkakaroon ng ngiti sa kanyang mukha kung siya ay gumagamit ng black fist o white fist. Ngunit kapag si Hansen ay gumagamit ng black fist, ang kanyang ngiti ay bahagyang mas nakatagilid kumpara sa kapag ginagamit niya ang white fist. Ang isang average na tao ay hindi makikita ang pagkakaiba, at tanging isang taong kasing observant ni Nolan ang makakapansin sa pahiwatig na ito. Alam ni Nolan na ito ay dahil sa pabor ni Hansen sa black fist. Tila talagang nasisiyahan si Hansen sa kasiyahan ng pagtama sa kanyang kalaban at nasasabik na maranasan iyon. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay ngumiti ng kaunti pa. At ang banayad na pahiwatig na ito ay muling napatunayan na totoo sa nakaraang suntok. Nakumpirma ni Nolan Cheng noon na si Hansen ay may parehong uri ng ngiti kapag gumagamit ng black fist. Tama iyan. Dapat itong isang white fist. Ang mga mata ni Nolan ay lumiwanag. Ipinag-cross niya ang kanyang mga braso at handa na siyang harangan ng white fist. Ang ngiti ni Hansen sa sandaling ito ay ang isa na ilalabas niya kapag nagbibigay ng white fist. Kabanata 207. Boom! Sa mga spark na nabuo ng sistema, si Nolan Cheng Noo ay nahadges palayo. Natalo muli si Nolan. 2 puntos ng sunod-sunod, kahit ang tao mula sa Alliance Central Military Academy ay hindi nakagawa niyan kay Nolan. Ito ay hindi makapaniwala. Natalo si Nolan ng 2 puntos. Nanaginip ba ako? Kahit na nakaharap kay Nolan ang halimaw, hindi siya ganoon kamiserable. Nakakatakot. Ang Blackhawk ay napaka-fierce ngayong beses. Kung may padala nila ang Street Germain pauwi ng walang puntos, tiyak na magiging kampyon sila dahil wala ang Alliance Central Military Academy ngayong beses. Ang Emperador ay hindi matatalo. Wala pang nakukuha na puntos ang Street Germain hanggang ngayon. Kaya pala napaka-kumpiyansa ng mga manlalaro at coach ng Blackhawk. Mayroon silang emperador sa kanilang koponan.
Ang emperador ay napakalakas. Tuldok-tuldok-tuldok. Pinanood ni Fang Mingquan ang live show habang umiinom ng tsaa. Bagaman naisip niyang mananalo si Hansen, hindi niya inaasahan na magiging ganito kagaling siya. Hindi gaanong nagulat si Fang Mingquan tungkol sa resulta dahil nakita na niya ang parehong performance mula kay Hansen noong Starry Cup. Pinaalala sa kanya ni Hansen ang ibang tao, ngunit magkaiba ang kanilang mga estilo. Ang pagkakatulad sa 2 taong naisip niya ay pareho silang nakatadhana na manalo. Si Wen Zixio ay lubos na nagulat sa katotohanang natalo si Nolan ng 2 puntos ng sunod-sunod. Pakiramdam niya ay nasa isang bangungot siya, na kasing malupit ng katotohanan. Ang koponan ng Street, Germain na inaasahan niyang manalo ay hindi pa nakakuha ng 1 puntos hanggang ngayon. At kung matatalo sila ng 1 pang puntos, mawawala na sila. Hindi niya naisip na ang koponan ay kailanman napahiya ng ganito. Kahit na sa pinakamahina nitong sandali, hindi pa kailanman nakakuha ng 0 ang koponan sa isang kompetisyon. Hindi pa banggitin na ito ang pinakamalakas na koponan na kanilang naging. Bago ang laban na ito laban sa Black Hawk, ang Street, Germain ay may pagkakataong harmony ng Alliance Central Military Academy. Hindi niya kailanman inaasahan na matatalo sila sa Black Hawk sa isang napakamiserable na paraan. Sa paggunita sa mga sinabi at ginawa niya bago ang kompetisyon, naramdaman ni Wen Zixio na nag-aapoy ang kanyang mukha na parang sinampal siya ng isang tao. Hinawakan pa ni Wen Zixio ang kanyang mukha na parang totoo ang pakiramdam na iyon. Kahit na kasing lakas ni Nolan Cheng noo, siya ay nagulat sa sitwasyon. Kinagat niya ang kanyang labi at itinoon ang kanyang mga mata kay Hansen, nagkalkula ba siya mula pa sa simula. Nakita ni Bai Yishan ang hitsura ni Nolan Cheng noo at nagbuntong hininga, masyadong bata pa si Nolan at madaling magulat. Natalo na siya. Ngunit ang tingin ni Bai Yishan kay Hansen ay naging mainit. Marahil ang taong ito ang pinakamahusay na kandidato upang magsanay ng Yin-Yang Blast. At ang katotohanan ay eksakto kung paano nahulaan ni Bai Yishan. Ang isip ni Nolan Cheng noo ay lubos na nag-ulo. Hindi na niya mapanatili ang kanyang matalas na pagmamasid o ang kanyang kalmado. Sa ikatlong round, siya ay nahadges palayo ni Hansen. Sa sandaling ito, kahit ang mga kaibigan ni Hansen ay hindi makapaniwala na ang kanilang paaralan ay ganap na natalo ang Street. Germain. Ito ay isang tagumpay na hindi pa nila nakikita. Matapos ang maikling katahimikan, nagsimulang maghiyawan ang lahat ng mga estudyante mula sa Black Hawk at sumisigaw sila ng Emperor. Sa online community, ang mga tao ay nagkagulo rin. Ang Street, Germain ay natalo ng hindi pa nagagawa at nagawa ito ng taong ang ID name ay Black Fist Emperor. Siya nga pala ang emperador. Lahat ng mga manlalaro sa harap niya ay kailangang yumuko, maging si Nolan Cheng noo. Wow! Natalo na ba ang Street? Germain ng ganito sa kanilang kasaysayan. Haha, pakiramdam ko ay dapat baguhin ang patakaran ng larong ito. Kung hindi, walang makakatalo sa Black Hawk. Ang mga patakaran ay talagang may problema. Dapat nilang gamitin ang best of 5. Bagaman masaya na panoorin ang isang tao na nakikipaglaban sa loob ng mahabang panahon, ang isang manlalaro tulad ng emperador ay hindi mag-iiwan ng mga pagpipilian sa ibang mga koponan. Ang manlalaro na ito ay talagang isang emperador. Dapat niyang kayang makipaglaban sa taong mula sa Alliance Central Military Academy. Hindi ko masasabi tungkol sa ibang mga bagay. Ngunit sa black and white boxing, naniniwala ako sa emperador. Masyado siyang galing. 0 puntos, at ito ang Street. Germain sa pinakamahusay nitong anyo. Ang sarap panoorin. Gusto ko talagang makita ang isa pang laban. Tuldok-tuldok-tuldok. Nakatayo si Wen Zixio doon, mukhang mapatla. Gayunpaman, kailangan niyang pumunta sa koponan ng Black Hawk upang tapusin ang kanyang huling mga panayam upang tapusin ang show. Hansenador, congratulations! Pakiramdam ni Wen Zixio ay napakasama sa kanyang sarili. Hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kahihiyan sa kanyang sariling kamangmangan sa kanyang buong buhay. Nakaramdam din siya ng kakilakilabot dahil nagduda siya sa desisyon ng kanyang amo na may mabuting intensyon at binigyan siya ng isang mahusay na pagkakataon na lubos niyang sinira. Ang mentor ay mentor. Marami pa akong dapat matutunan mula sa kanya. Bagaman nagkamali si Wen Zixio, alam niya kung paano itama ang kanyang sarili. Ang larong ito ay nagulat sa lahat ng mga koponan sa kompetisyon. Maraming mga koponan na hindi nagbigay pansin sa Black Hawk ay agad na nanood ng video at gumawa ng maraming pag-aaral. Gayunpaman, sa lahat ng kanilang pagsusumikap, isang conclusion lamang ang kanilang narating, ang Black Fist Emperor ay masyadong galing. Kung lalaban sila laban sa Black Hawk, matatalo sila ng kasing miserable ng Street. Germain.
Maraming mga koponan ang nagprotesta sa sponsor ng kompetisyon at humiling na baguhin ang mga patakaran o kung hindi ay authorized sila. Nakaramdam din ng pag-aalala ang sponsor. Pinagtibay nila ang kasalukuyang mga patakaran upang gawing mas masaya ang laro at hindi nila naisip na magkakaroon ng isang manlalaro na kasing lakas ng Black Fist Emperor. Kahit na ang isa sa pinakamalakas na koponan ay naipadala pa uwi ng walang puntos. Kung magpapatuloy ang kompetisyon, hindi na ito magiging isang pagsisikap ng koponan kundi isang one-man show. Sa huli, kailangan ng sponsor na magdaos ng emergency meeting na nagpasya na baguhin ang mga patakaran. Mula sa pangalawang laro, ang kasalukuyang sistema ay papalitan ng best of 5 at ang bawat manlalaro ay makakalaban lamang ng isang beses. Bagaman naghain si Chenling ng isang formal na reklamo tungkol sa desisyon, hindi ito nakatulong dahil kung hindi mababago ang mga patakaran ng laro, walang koponan ang magiging handang makipaglaro laban sa Blackhawk. Binago nila ang mga patakaran ng laro para sa isang tao lamang. Dapat na maramdaman ng emperador ang kanyang karangalan. Haha, kawili-wiling desisyon. Hindi na makakapangibabaw ang emperador. Paano nila ito mababago? Gusto kong makita ang emperador na gawin ito muli. Oo, igiit kung panatilihin nila ang kasalukuyang sistema. Siya nga pala ang emperador. Ang sponsor lamang ang makakapagpigil sa kanya. Kung matatalo ang Blackhawk ngayong beses, ang emperador ay aking kampiyon pa rin. Gusto kong makita ang emperador sa isang singles game. Nagtataka ako kung sino ang magiging mas malakas, siya o ang tao mula sa The Alliance Central Military Academy. Kabanata 208. Boom! Sa mga spark na nabuo ng sistema, si Nolan Cheng-noo ay nahadges palayo. Natalo muli si Nolan. 2 puntos ng sunod-sunod, kahit ang tao mula sa Alliance Central Military Academy ay hindi nakagawa niyan kay Nolan. Ito ay hindi makapaniwala. Natalo si Nolan ng 2 puntos. Nanaginip ba ako? Kahit na nakaharap kay Nolan ang halimaw, hindi siya ganoon kamiserable. Nakakatakot. Ang Blackhawk ay napaka-fierce ngayong beses. Kung may padala nila ang Street Germain pauwi ng walang puntos, tiyak na magiging kampiyon sila dahil wala ang Alliance Central Military Academy ngayong beses. Ang emperador ay hindi matatalo. Wala pang nakukuha na puntos ang Street Germain hanggang ngayon. Kaya pala napakakumpiyansa ng mga manlalaro at coach ng Blackhawk. Mayroon silang emperador sa kanilang koponan. Ang emperador ay napakalakas, tuldok-tuldok-tuldok. Pinanood ni Fang Mingquan ang live show habang umiinom ng tsaa. Bagaman naisip niyang mananalo si Hansen, hindi niya inaasahan na magiging ganito kagaling siya. Hindi gaanong nagulat si Fang Mingquan tungkol sa resulta dahil nakita na niya ang parehong performance mula kay Hansen noong Starry Cup. Pinaalala sa kanya ni Hansen ang ibang tao, ngunit magkaiba ang kanilang mga estilo. Ang pagkakatulad sa 2 taong naisip niya ay pareho silang nakatadhana na manalo. Si Wen Zixio ay lubos na nagulat sa katotohanang natalo si Nolan ng 2 puntos ng sunod-sunod. Pakiramdam niya ay nasa isang bangungot siya, na kasing malupit ng katotohanan. Ang koponan ng Street Germain na inaasahan niyang manalo ay hindi pa nakakuha ng 1 puntos hanggang ngayon. At kung matatalo sila ng 1 pang puntos, mawawala na sila. Hindi niya naisip na ang koponan ay kailanman napahiya ng ganito. Kahit na sa pinakamahina nitong sandali, hindi pa kailanman nakakuha ng 0 ang koponan sa isang kompetisyon. Hindi pa banggitin na ito ang pinakamalakas na koponan na kanilang naging. Bago ang laban na ito laban sa Blackhawk, ang Street Germain ay may pagkakataong harmony ng Alliance Central Military Academy. Hindi niya kailanman inaasahan na matatalo sila sa Blackhawk sa isang napakamiserable na paraan. Sa paggunita sa mga sinabi at ginawa niya bago ang kompetisyon, naramdaman ni Wen Zixio na nag-aapoy ang kanyang mukha na parang sinampal siya ng isang tao. Hinawakan pa ni Wen Zixio ang kanyang mukha na parang totoo ang pakiramdam na iyon. Kahit na kasing lakas ni Nolan Cheng-noo, siya ay nagulat sa sitwasyon. Kinagat niya ang kanyang labi at itinoon ang kanyang mga mata kay Hansen, nagkalkula ba siya mula pa sa simula. Nakita ni Bai Yishan ang hitsura ni Nolan Cheng-noo at nagbuntong hininga, masyadong bata pa si Nolan at madaling magulat. Natalo na siya. Ngunit ang tingin ni Bai Yishan kay Hansen ay naging mainit. Marahil ang taong ito ang pinakamahusay na kandidato upang magsanay ng Yin-Yang Blast. At ang katotohanan ay eksakto kung paano nahulaan ni Bai Yishan. Ang isip ni Nolan Cheng-noo ay lubos na nag-ulo. Hindi na niya mapanatili ang kanyang matalas na pagmamasid o ang kanyang kalmado. Sa ikatlong round, siya ay nahadges palayo ni Hansen. Sa sandaling ito, kahit ang mga kaibigan ni Hansen ay hindi makapaniwala na ang kanilang paaralan ay ganap na natalo ang Street Germain. Ito ay isang tagumpay na hindi pa nila nakikita.
Matapos ang maikling katahimikan, nagsimulang maghiyawan ang lahat ng mga estudyante mula sa Blackhawk at sumisigaw sila ng Emperor. Sa online community, ang mga tao ay nagkagulo rin. Ang Street, Jermaine ay natalo ng hindi pa nagagawa at nagawa ito ng taong ang ID name ay Blackfist Emperor. Siya nga pala ang emperador. Lahat ng mga manlalaro sa harap niya ay kailangang yumuko, maging si Nolan Cheng noo. Wow! Natalo na ba ang Street? Jermaine ng ganito sa kanilang kasaysayan. Haha, pakiramdam ko ay dapat baguhin ang patakaran ng larong ito. Kung hindi, walang makakatalo sa Blackhawk. Ang mga patakaran ay talagang may problema. Dapat nilang gamitin ang best of 5. Bagaman masaya na panoorin ang isang tao na nakikipaglaban sa loob ng mahabang panahon, ang isang manlalaro tulad ng emperador ay hindi mag-iiwan ng mga pagpipilian sa ibang mga koponan. Ang manlalaro na ito ay talagang isang emperador. Dapat niyang kayang makipaglaban sa taong mula sa Alliance Central Military Academy. Hindi ko masasabi tungkol sa ibang mga bagay. Ngunit sa black and white boxing, naniniwala ako sa emperador. Masyado siyang galing. 0 puntos, at ito ang Street. Jermaine sa pinakamahusay nitong anyo. Ang sarap panoorin. Gusto ko talagang makita ang isa pang laban. Tuldok. Nakatayo si Wen Zixue doon, mukhang mapatla. Gayunpaman, kailangan niyang pumunta sa koponan ng Blackhawk upang tapusin ang kanyang huling mga panayam upang tapusin ang show. Han Senador, congratulations! Pakiramdam ni Wen Zixue ay napakasama sa kanyang sarili. Hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kahihiyan sa kanyang sariling kamangmangan sa kanyang buong buhay. Nakaramdam din siya ng kakilakilabot dahil nagduda siya sa desisyon ng kanyang amo na may mabuting intensyon at binigyan siya ng isang mahusay na pagkakataon na lubos niyang sinira. Ang mentor ay mentor. Marami pa akong dapat matutunan mula sa kanya. Bagaman nagkamali si Wen Zixue, alam niya kung paano itama ang kanyang sarili. Ang larong ito ay nagulat sa lahat ng mga koponan sa kompetisyon. Maraming mga koponan na hindi nagbigay pansin sa Blackhawk ay agad na nanood ng video at gumawa ng maraming pag-aaral. Gayunpaman, sa lahat ng kanilang pagsusumikap, isang conclusion lamang ang kanilang narating, ang Blackfist Emperor ay masyadong galing. Kung lalaban sila laban sa Blackhawk, matatalo sila ng kasing miserable ng Street. Jermaine. Maraming mga koponan ang nagprotesta sa sponsor ng kompetisyon, at humiling na baguhin ang mga patakaran o kung hindi ay atras sila. Nakaramdam din ng pag-aalala ang sponsor. Pinagtibay nila ang kasalukuyang mga patakaran upang gawing mas masaya ang laro at hindi nila naisip na magkakaroon ng isang manlalaro na kasing lakas ng Blackfist Emperor. Kahit na ang isa sa pinakamalakas na koponan ay naipadala pa uwi ng walang puntos. Kung magpapatuloy ang kompetisyon, hindi na ito magiging isang pagsisikap ng koponan kundi isang one-man show. Sa huli, kailangan ng sponsor na magdaos ng emergency meeting na nagpasya na baguhin ang mga patakaran. Mula sa pangalawang laro, ang kasalukuyang sistema ay papalitan ng best of 5, at ang bawat manlalaro ay makakalaban lamang ng isang beses. Bagaman naghain si Chen Ling ng isang formal na reklamo tungkol sa desisyon, hindi ito nakatulong dahil kung hindi mababago ang mga patakaran ng laro, walang koponan ang magiging handang makipaglaro laban sa Blackhawk. Binago nila ang mga patakaran ng laro para sa isang tao lamang. Dapat na maramdaman ng emperador ang kanyang karangalan. Haha, kawili-wiling desisyon. Hindi na makakapangibabaw ang emperador. Paano nila ito mababago? Gusto kong makita ang emperador na gawin ito muli. Oo, igiit kong panatilihin nila ang kasalukuyang sistema. Siya nga pala ang emperador. Ang sponsor lamang ang makakapagpigil sa kanya. Kung matatalo ang Blackhawk ngayong beses, ang emperador ay aking kampiyon pa rin. Gusto kong makita ang emperador sa isang singles game. Nagtataka ako kung sino ang magiging mas malakas, siya o ang tao mula sa The Alliance Central Military Academy. Isara mo ang mata mo. Bakit ko gagawin iyon? Please, no. Kung hindi mo isasara ang mata mo, aalis ako. Hindi mo pwedeng bawiin ang sinabi mo. Kaya isara mo na ang mata mo. Okay, huwag kang sisilip. Sige na. Nang makita na nakapikit na si Hansen, si Jianran na namumula ang pisngi ay naglakad ng dahan-dahan at inihilig ang kanyang mukha patungo kay Hansen. Ngunit bago pa man mahawakan ng kanyang mga labi ang mukha nito, nakita niyang binuksan nito ang kanyang mga mata at tiningnan siya ng may bahagyang ngiti. Dahil sa kahihiyan, gusto nang tumigil ni Jianran at tumalikod. Ngunit hinawakan ng mga kamay ni Hansen ang kanyang maliit na baywang at bigla siyang nahulog sa kanyang mga bisig. Ang bibig nito ay tumabon sa kanya. Nang masisiyahan si Hansen sa pakikipaghalikan sa kanyang magandang girlfriend, biglang tumunog ang kanyang comlink.
Gusto sana niyang patayin ito, ngunit pinindot ng kanyang girlfriend ang answer. Bigla, isang sexy na babae na nakasuot ng puting lingiri na halos lumabas ang dibdib ay lumitaw sa holographic image. Pasensya na, Senador. Mukhang nakakaistorbo ako sa inyo. Ibababa ko na, sabi ng sexy na babae na may malungkot na mukha at ibinaba ang tawag. Gago ka. Galit na tinapakan ni Gianran ang paa ni Hansen at tumalikod. Kaya kung magpaliwanag, hinabol siya ni Hansen. Ayoko nang makinig. Hindi talaga gustong tumakbo ni Gianran. Iniiwas niya ang kanyang ulo na parang bata. Dahil kailangan niyang magpaliwanag habang naglalakad, palihim na sinisi ni Hansen si Wang Fu Pingching. Naniniwala siyang sinadya niyang gawin iyon. Sa kanyang dorm, si Wang Fu Pingching ay nasa magandang mood at kumakanta ng isang kanta. Siyempre, sinadya niya iyon. Na-inform siya na pumunta sina Gianran at Hansen sa tabi ng lawa, at iyon ang dahilan kung bakit kinakalkula niya ang oras at nagpalit ng tamang damit bago niya tinawagan ang numero ni Hansen. Hindi ka makakatakas sa akin. Sabi ni Wang Fu Pingching sa kanyang sarili habang nag-e-enjoy sa kanyang paliligo. Ang kalaban ng Blackhawk sa susunod na round ay isang malakas din na koponan. Bagaman nanalo si Hansen at Uyang Xiaosan ng isang round bawat isa, masyadong mababa ang pangkalahatang antas ng Blackhawk upang manalo sa kompetisyon. Wala nang magagawa si Hansen tungkol doon. Ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya at marami sa mga manunood ang nakaramdam ng kawalan ng katarungan at nagprotesta sa pagbabago ng mga patakaran. Gayunpaman, walang sino man ang makakagawa ng anumang bagay tungkol dito. Dahil ang Blackhawk at Street Germain ay parehong na-eliminate at wala ang Alliance Central Military Academy sa kompetisyon, kaunti lamang ang mapapanood. Matapos mawala ang Blackhawk, bumagsak ang popularidad ng kompetisyon na nagpasama sa pakiramdam ng sponsor. Maliban sa mga laro ng Blackhawk, ang ibang mga laban ay lahat ay pinrotesta at may napakababang rating. Gayunpaman, ang video ng laro ni Hansen at Street Germain ay madalas na pinapanood. Ang ID na Black Fist Emperor ay naging sikat sa bilog ng black and white boxing. Hindi interesado si Hansen doon. Ang black and white boxing ay isang mahusay na paraan upang magsanay ng paggamit ng mga puwersa ng yin at yang at ang prejudgment ng intensyon ng kalaban. Gayunpaman, hindi niya balak na ilaan ang kanyang sarili dito. Nasa kompetisyon lamang siya dahil sa imbitasyon ng kanyang mga kaklase at hindi niya kailanman nais na maging isang propesyonal na manlalaro. Pumunta si Hansen sa auction na binanggit ni Wang Fu Pingching, at ang dalawang Sacred Blood Beast Soul ay parehong nagtapos sa sobrang taas na presyo. Wala siyang may pambayad sa auction. Ang Sacred Blood Flying Beast Soul ay binili ni Lin Beifeng ng $178 milyong, samantalang ang Three-Blade Harpoon ay mas sikat at napanalunan ni Son of Heaven sa huli ng $230 milyong na nagparamdam kay Hansen na hindi makapaniwala. Gusto sana niyang ibenta ang kanyang SKTS at ilagay ang lahat ng kanyang ipon, ngunit kailangan niyang iwanan ang ideyang iyon dahil wala siyang sapat. Ang mga mabaliw na presyo ay nagparamdam sa kanya na gusto niyang ibenta ang kanyang sariling Sacred Blood Beast Soul sa isang punto. Maaari siyang yumaman kaagad. Kahit na maibenta niya ang kanyang Sacred Blood Beast Soul ng $100 milyong bawat isa, magkakaroon na siya ng $200 milyong sa ngayon. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pera ay hindi sapat para sa isang mayaman na tao upang bumili ng isang interstellar spaceship, kaya talagang wala ito. Matapos ang auction, iniisip ni Hansen kung saan siya dapat manggaso. Sa sandaling lumabas siya sa Steel Armor Shelter, biglang dumilim ang langit. Tanghali na ngayon. Bakit biglang dumilim? Uulan ba? Nakaramdam ng kakaiba si Hansen dahil napakalinaw ng langit kanina lang. Nang tumingin siya sa itaas, halos tumalon si Hansen. Walang isang ulap sa langit, ngunit isang higanteng isla na lumulutang sa itaas ng Steel Armor Shelter na parang nakabaligtad na bundok na humaharang sa araw at tinatakpan ang shelter at ang mga nakapaligid na lugar sa anino. Mystery Island, ito ay isang Mystery Island. Sigaw ng isang tao. Nakilala rin ni Hansen na ito ay isang Mystery Island. Nakita niya lang ito online dati. Ito ang unang beses na nakita niya ang isang Mystery Island sa totoong buhay. Ang Mystery Island ay isang lumulutang na isla na paminsan-minsan ay lumilitaw sa langit. Ang bawat Mystery Island ay may isang sacred blood creature na nagbabantay dito, at ayon sa karanasan ng mga tao, kung papatayin ng isang tao ang isang sacred blood creature sa isla, tiyak na makukuha nila ang sacred blood beast soul nito. Sa makatuwid, ang pagkita sa isla ay nangangahulugan ng pagkakataon upang makakuha ng isang sacred blood beast soul. Gayunpaman, hindi madaling lumipad ng mataas at lumapag sa Mystery Island.
Walang primitive o mutant flying beast souls ang kayang magdala ng isang tao ng mataas. Tanging ang Sacred Blood Beast Souls lamang ang kaya na siyang threshold upang makalan sa isla. Nasa sabik si Hansen. Ang Steel Armor Shelter ay walang maraming flying beast souls na mayaalok. At ang mga tao dito ay hindi pa nakakarinig ng anumang Sacred Blood Wings, maliban sa kanyang Purple Winged Dragon. Ang isa pang pares ng pakpak na kilala ng mga tao maliban sa kanya ay ibinento lamang ni Wang Fu Pingqing at nasa kamay na ngayon ni Lin Beifeng. Nakaramdam ng pag-aalala si Hansen, siguradong nagsisisi na ngayon si Wang Fu Pingqing. Kung naghintay lang siya ng kaunti, ang Sacred Blood Wings ay mas mahal pa kaysa sa Three-Blade Harpoon. Tiyak na nagsisisi rin si Son of Heaven na hindi niya binili ang Sacred Blood Wings. Nahanap ni Hansen ang isang liblib na lugar at tinawag ang Black Beetle Armor na nakarecover na mula sa mga nakaraang pinsala at ang kanyang Purple Winged Dragon Beast Soul. Hindi na siya makapaghintay na lumipad patungo sa Mystery Island. Nang nasa ere na siya, nakita niya mula sa malayo na mula sa kabilang direksyon ay may lumilipad din patungo sa Mystery Island. Mabilis si Lin Beifeng, naisip ni Hansen at nilapitan ang taong iyon, ngunit nang mas malapit na siya ay nakita niyang hindi si Lin Beifeng iyon, kundi si Son of Heaven. Kabanata 209. Anong nangyari? Hindi ba binili ni Lin Beifeng ang pares na Sacred Blood Wings? Paano napunta sa kamay ni Son of Heaven? Kumunat ang noo ni Hansen, nagtataka. Kahit na hindi kasing galing ng paningin ni Hansen, madaling makilala ang kapansin-pansing gintong kasuotan ni Hansen. Nang makita si Hansen, binilisan ni Son of Heaven ang paglipad patungo sa Mystery Island. Malinaw na ayaw niyang lapitan ni Hansen. Malayo pa rin si Hansen kay Son of Heaven at nagpasya siyang dumiretso sa isla. Ito ay isang magandang pagkakataon upang patayin si Son of Heaven. Ngayon ay nag-iisa siya, at wala sa kanyang mga kasama sa gang ang kasama niya. Marahil ay maaari ko siyang patayin ngayon. Kinunot ang kanyang mga mata, lumipad si Hansen patungo sa isla. Ang mga pakpak ni Son of Heaven ay hindi mas mabagal kaysa sa Purple Winged Dragon. Hindi nakalapit si Hansen. Ang hangin ay naging malamig nang umakyat siya ng mas mataas, ngunit walang naramdaman si Hansen dahil mayroon siyang Sacred Blood Armor at Jad-escan. Sa kabilang banda, si Son of Heaven ay hindi gaanong mapalad. Ang kanyang armor ay tumatakip lamang sa kanyang itaas na katawan at nanginginig siya. Kung hindi dahil sa halos na max out na ni Son of Heaven ang lahat ng kanyang Geno points, kahit na may Sacred Blood Beast Soul Wings, hindi siya makakalipad patungo sa Mystery Island. Matapos lumipad ng ilang sandali, ang mga kilay at buhok ni Son of Heaven ay naging puti dahil sa yelo. Sa bakit ang lakas ng hangin? Nagmura si Son of Heaven. Ito rin ang unang pagkakataon na pumunta siya sa isang Mystery Island. Nakita na niya ito dati, ngunit wala siyang Sacred Blood Beast Soul Wings at hindi siya nakakapunta sa itaas. Bumagal si Son of Heaven. Parang talagang nagyayelo na siya. Nang nag-aalinlangan si Hansen kung dapat ba siyang sumugod, nakita niyang may lumilipad din patungo sa isla. Mayroon pang Sacred Blood Wings ang Steel Armor Shelter. Sino ang may-ari? Si Qin Zuan. Nakaramdam ng kakaiba, muling tumingin si Hansen at nakita niyang si Tom ang nagwawagayway ng isang pares ng pakpak na parang paniki. Kumunat ang noo ni Hansen. Bagaman kilala niya si Tom, hindi sila masasabing magkaibigan at hindi alam ni Tom na siya rin ay si Dollar. Gamit ang pagkakakilanlan ni Dollar at bilang isang kakompetensya para sa Sacred Blood Beast Soul sa Mystery Island, siya ay kaaway na ngayon ni Tom. Habang nag-iisip pa rin si Hansen, mabilis na lumipad si Son of Heaven patungo kay Tom na nagulat kay Hansen. Bagaman may ilang pakikipagtulungan sina Son of Heaven at Tom, kumakatawan sila sa dalawang pangunahing gang sa shelter. Parang kakaiba na lumapit ng kusa si Son of Heaven kay Tom. Paano kung magtulungan tayo para patayin muna si Dollar? Sabi ni Son of Heaven kay Tom. Bakit ako makikipagtulungan sa iyo? Kinuyam ni Tom ang kanyang mga labi at sinabi. Maaari kitang bigyan ng 10% na diskwento sa mga warframes na gusto mo. Sabi ni Son of Heaven nang hindi kumukurap ang kanyang mga mata. 20% na diskwento, sabi ni Tom. Sige, ngunit kailangan mo akong tulungan na makuha ang Sacred Blood Beast Soul na ito. Deal. Matapos makasang-ayon, lumipad ang dalawa patungo kay Hansen. Nakita sila ni Hansen, ngunit hindi siya nagpanik. Dollar, pasensya na. Iginagalang kita at ayaw kong makipagtalo sa iyo. Gayunpaman, nagbayad ng malaki si Son of Heaven at kailangan kitang labanan. Kung aalis ka ngayon, hindi kita pipigilan, sabi ni Tom kay Hansen ng malakas. Naiintindihan ko, ngunit kailangan kong makuha ang Sacred Blood Beast Soul sa isla, kalmadong sabi ni Hansen. Tigilan mo na ang pagpapanggap.
Kung gusto mo pa rin ng diskwento, alam mo na ang gagawin mo. Tinawag ni Son of Heaven ang kanyang dugong pulang espada at sinugod si Hansen. Hawak ang kanyang bilog na kalasag gamit ang isang kamay, at isang malapad na espada sa kabilang kamay, sumugod din si Thumb kay Hansen. Ang kalasag ay ang ibinigay ni Hansen kay Thumb, kaya alam ni Hansen kung gaano ito kagaling. Gayunpaman, hindi plano ni Hansen na umatras. Hinugot niya ang kanyang Shiri Katana at pinutol ang espada ni Son of Heaven. Siyempre, nakilala ni Son of Heaven ang katana na maaaring mas malakas kaysa sa mga Z-Steel na armas, ngunit hindi man lang malapit sa kanyang Sacred Blood Sword. Hindi lamang ang armas ni Dollar ay mas mababa kaysa sa kay Son of Heaven, ngunit halos na max out na ni Son of Heaven ang lahat ng kanyang Geno points at may Hyper Geno Art siya, kaya tiyak na mas malakas siya kaysa kay Dollar sa pangangatawan. Ilang buwan na ang nakararaan, nang nakikipaglaban si Dollar kay Chin Zuan, hindi pa niya ito natatalo. Hindi naisip ni Son of Heaven na maihahambing ang lakas ng lalaking ito sa kanya sa loob ng maikling panahon. Kahit na magkapareho ang lakas ni Dollar sa kanya, mawawala ng balanse si Dollar matapos subukang harangan ng espada ni Son of Heaven. Sa oras na iyon, kailangan niyang tanggapin ang nakamamatay na pag-atake mula kay Thumb. May narinig na mapurol na tunog ng metal sa metal. Bang! Nahadyas palayo si Son of Heaven ni Hansen. Nakayanan lamang niyang patatagin ang kanyang sarili matapos ang ilang segundo at nagdilim ang kanyang mukha. Paano siya naging ganito kalakas? Hindi matanggap ni Son of Heaven ang katotohanang mas malakas si Hansen kaysa sa kanya. Halos na max out na niya ang lahat ng kanyang Geno points. Si Thumb na kailangang lumapit kay Dollar ay umungol at umatake gamit ang kanyang malapad na espada. Gayunpaman, ang katana ni Hansen ay napakabilis na nang mahayla lamang ni Thumb ang kanyang malapad na espada, ang katana ni Hansen ay tumama na sa kanyang kalasag. Bang! Nahadyas din palayo si Thumb na mas nagulat kay Son of Heaven. Nakita niya ang lakas ni Thumb at kung gaano kagaling ang kanyang kalasag. Na-ignore ni Dollar si Thumb at ang kanyang kalasag na nagparamdam sa kanya kung gaano kalakas si Dollar sa ngayon. Orihinal na nais lamang ni Hansen na subukan kung gaano siya kagaling sa puntong ito. Parang mas mahusay pa ang epekto kaysa sa inaasahan niya. Kahit na si Son of Heaven na halos na max out na sa lahat ng kanyang Geno points ay mas mahina kaysa sa kanya. Ang pagpapahusay na dala ng Jad Esken ay talagang napakalaki. Ngunit pagkatapos ay naisip niya si Zulongya na nakakagamit ng Jad Esken upang putulin ang isang mutant weapon na parang gawa sa tofu matapos masubitan ng malubha at naniniwala siyang kaya niyang gawin ang higit pa sa Hyper Geno Art na ito. Nagseryoso sina Son of Heaven at Thumb at sabay na sinalakay si Hansen. Ginamit ni Hansen ang isang katana upang labanan ang dalawang kalaban at pinilit silang umatras gamit ang Blade Storm. Sa Steel Armor Shelter, ang mga nanunood ng kanilang laban gamit ang mga binocular ay nagulat. Bagaman alam nilang napakalakas ni Dollar, hindi nila naisip na siya ay ganoon kalakas na kahit na sina Son of Heaven at Thumb na pinagsama ay hindi siya mapigilan. Kabanata 210. Kuya, narito ako para tulungan ka. Isa pang tao ang nagwagayway ng mga pakpak at lumapit. Si Wang Fu Pingqing pala. Ang babaeng ito ay problema. Kumunat ang noo ni Hansen. Malinaw na tinawag ni Wang Fu Pingqing si Son of Heaven na ang batang Panginoon ng Starry Group. Bilang apo ni Wang Fu Xiongcheng, Pangulo ng Ares Martial Hall, hindi siya maaaring maging kapatid niya. Ngunit wala ng oras si Hansen para mag-isip tungkol doon. Hindi mahina si Wang Fu Pingqing. Kung maglalaban sila ng mag-isa, madaling matalo ni Hansen. Gayunpaman, dahil may dalawang malalakas na kaaway na umaatake sa kanya ng sabay-sabay, magdudulot siya ng maraming problema. Sabay-sabay na sinalakay ng tatlo si Hansen na mabilis na gumalaw at ginamit ang kanyang katana upang harangan ang lahat ng mga suntok na nagulat sa mga nanunood. Ang galing ni Dollar. Kaya niyang harapin ang tatlong kalaban ng sabay-sabay. Kung lumitaw siya, maaaring hindi naging unang chosen si Lin Feng. Napakasigla, paano siya naging ganito kalakas? Halos ma-max out na sa lahat ng Geno points sina Son of Heaven at Thumb. Mahinang sabi ni Chin Zuan, nakakagulat na napakalaki ng pag-unlad ni Dollar mula noong paligsahan. Ilang buwan pa lang ang nakalipas. Dahil siya si Dollar, sabi ni Ching, hawak ang kanyang binocular. Nakakahiya na wala si Dollar sa final round ng paligsahan, o kaya sana ay natalo niya si Lin Feng, pagdadalamati ni Yuan. Nang nagtataka ang mga tao, bigla silang nakarinig ng pagkabasag ng metal. Ang katana ni Hansen ay hindi sacred blood at hindi nakayapang tanggapin ang mga suntok. Nang maputol ng dugong espada ni Son of Heaven, ito ay nabasag sa maliliit na piraso. Dahil wala ng armas, kinailangang umatras si Hansen.
Bagaman kaya niyang labanan ang 3 taong ito, hindi niya mapatay si Son of Heaven nang walang Sacred Blood weapon. Tigil. Ayaw siyang palayasin ni Son of Heaven at hinampas siya ng dugong espada. Nagdilim ang mga mata ni Hansen at bigla siyang nag-shapeshift sa Bloody Slayer. Iwinagayway niya ang kanyang kamao sa dugong espada at itinulak ito palayo. Gusto sana ni Hansen na patuloy na suntukin si Son of Heaven, habang papalapit sina Thumb at Wang Fu Pingching na nagwawagayway ng kanilang mga armas. Pinilit ni Hansen na umatras si Thumb gamit ang isang kamao, at ginamit ang kanyang palad bilang kutsilyo at sinugod si Wang Fu Pingching. Ding! Ang lakas ni Wang Fu Pingching ay mas mahina pagkatapos ng lahat. Ang kanyang espada ay naitulak palayo at isang pilak na 3-blade harpoon ang tumama sa Sacred Blood Armor sa braso ni Hansen. Damaloy ang dugo. Ang talas ng harpoon. Iwinagayway ni Hansen ang kanyang mga pakpak at lumipad ng mas mataas. Hinabol siya ng 3 tao, ngunit habang tumataas sila, mas lumalakas ang hangin. Dahil sa Jad Esken, hindi natatakot si Hansen sa hangin, ngunit ang 3 iba pa ay nanginginig at unti-unting bumagal. Kailangan nilang panoorin si Hansen na lumapag sa isla at mawala sa kanilang paningin. Nagtataka lang ako kung bakit handang ibenta ni Wang Fu Pingching ang Sacred Blood Beast Souls. Kaya pala nagtutulungan lang sila ni Son of Heaven. Ang hindi maintindihan ni Hansen ay kung bakit lumitaw ang Flying Beast Soul na binili ni Lin Beifeng kay Son of Heaven. At tiyak na hindi nagtutulungan si Lin Beifeng sa kanila. Wala nang saysay na isipin iyon ngayon. Dahil wala siyang Sacred Blood weapon, hindi masyadong malamang na mapatay niya si Son of Heaven ngayon. Napakasayang pagkawala. Nasira ang aking katana at ang natitira lang sa akin ngayon ay isang mutant spear. Nagpasya si Hansen na kukunin niya ang Sacred Blood Beast Soul sa Mystery Island upang mabayaran ang kanyang pagkawala. Nang nasa itaas na siya ng ulap, sa wakas ay nakita ni Hansen ang kabuuan ng isla. Sa itaas ng dagat ng mga ulap, mayroong mga kahangahangang bundok kung saan ang isa ay namumukod tangi. Ang Sacred Blood creature ay dapat na nakatira sa bundok na iyon. Lumapit si Hansen sa bundok ng buong bilis, nais niyang patayin ang Sacred Blood creature bago ang lahat at makuha ang Beast Soul. Bago pa man siya makalapit sa bundok, tumigil si Hansen at nagulat. Hindi na siya naglakas loob na lumapit dahil sa nakita niya. Sa tuktok ng bundok ay mayroong isang matangkad na puno na may malaking canopy at natatanging bango. Isang nilalang na parang anghel na may puting pakpak sa likod nito at isang halo sa itaas ng ulo nito ay nakatayo sa ilalim ng puno na ang 2 kamay ay nakapatong sa hawakan ng isang espada na nakatusok sa isang bato. Ang espada ay parang gawa sa diamante at kumikinang sa sikat ng araw. Isang humanoid Sacred Blood creature. At mayroon pa itong Sacred Blood gear. Masayang nagulat si Hansen. Kung makakakuha siya ng Sacred Blood Shape-Shifting Beast Soul mula sa nilalang na ito, tiyak na magiging makapangyarihan ito tulad ng Bloody Slayer at Fairy Queen. Ayon sa karanasan ng mga tao, ang lahat ng mga humanoid ay napakasigla, kahit na ang Bloody Slayer na hindi gaanong malapit sa isang tao. Kung hindi dahil sa isang beses na Sacred Blood Arrow na ginamit ni Son of Heaven, hindi sana napatay ang Bloody Slayer. Sabay-sabay na sinalakay ng 3 gang ang Bloody Slayer at halos hindi na rin nila mapigilan ang pinagsamang pagsisikap. Hindi naniniwala si Hansen na kasing lakas niya ang Bloody Slayer. At naramdaman niyang ang nilalang na ito ay marahil mas malakas pa kaysa sa Bloody Slayer. Kung kaya niyang mag-shapeshift bilang Bloody Slayer sa loob ng mahabang panahon, magkakaroon siya ng kaunting tiwala. Gayunpaman, may limitasyon sa oras para doon, at maaaring mapatay siya kung ipagsapalaran niyang lampasan ang limitasyon. Mas mahalaga, ang 3 taong sumusunod sa kanya ay malapit nang dumating. Kung magsisimula ng makipaglaban si Hansen sa nilalang ngayon, makakakuha sila ng bentahe. Sa pag-iisip nito, hindi nag-atubiling magtago si Hansen sa bundok at nagsimulang magmasid.